dito sa dambanang ito upang pagsalu-saluhan ang kanyang mga banal na aral. Kaya sa ganang ating po hindi po tayo makakarating dito sa dambanang ito kung hindi po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya marapat po tayong mataimtim na makinig sa bawat nagbabahagi, sapagkat nung po ay di po natin namamalayan na gumagaling po ang ating kaluluwa. At pag gumaling po ang ating kaluluwa, ano po ang susunod? Ang ating pong mga karamdaman. Amen po ba? Mapalad po tayo, meron po tayong gawain ganito. Kahit saan po tayo pumunta, wala pong ganito. Kahit saan pong, wala pong eskwelahan na may gawa na ganito na magtutuition pa tayo. Dito po ay libre. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo at meron din po tayong Apo Kunching na kinalugdan ng ating Panginoon na nagtutuwid sa atin. Kaya makinig lang po tayo pag lumabas na ang banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo. At sigurado pong uuwi po tayo ng may pag-asa at kagalakan sa ating mga puso. Amen po? Sa umaga pong ito, ang aking pong naging tema ay ang ano-ano nga ba ang kaloob sa atin ng Panginoon na dapat nating ipagpasalamat. Magaan na po ang aking pinili para ang bawat isa po ay malayang makapagpahayag at palakasin ang mga nanghihinang pananampalataya. Lalo na po ang mga pasyente na nananamlay ang pananampalataya upang maiangat nila ang pagtanggap at pagdakila sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. Pasasalamat po. Sa araw-araw po nating buhay ay napakarami po nating dapat ipagpasalamat. Ang buhay na kalakasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang kalikasan na ating kinagagalawan, na likha niya ay dapat din po nating ipagpasalamat sa Kanya. Tulad din po ng pagpapasalamat natin sa ating mga magulang, nung mula po nung tayo ay isilang, hanggang sa tayo ay magkaisip. Napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya po sa umagang ito, gusto ko po ay tawagin muna ang aming inang pastol upang bigyan niya ng kaliwanagan. Sapagkat pag siya po ay nagbabahagi, talaga pong marami tayong mapupulot at matututunan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Tinatawagan ko po ang aming Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po muli aming Panginoon sa araw na ito. Sa muli pag-aakay mo sa mga anak mo na tinipon mo sa banal na lugar na ito. Batid nyo, Ama, ang daladala ng kanilang puso't kaisipan. Kaya nawa po, anuman po ang kanilang panambitan, matapat na panambitan sa inyo, ay inyong mapakinggan upang sila'y umuwi na puspos ng kagalakan ng kanilang puso't kaisipan. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ng Panginoon. Sana po ay hindi po kayo nagsasawa sa bawat pagtayo po namin dito. Hindi naman po kami nagbolontaryo, kundi kami po ay kusang tinawag ayon sa atas sa kanila. Bago po ako magpahayag, meron lang pong kahilingang ipinaaabot sa inyo ang mahal na Apo Kunching. Handa po ba kayong makinig? Medyo may nagkukwentuhan pa po Pasensya na po Yan po yung kahinaan ko Distracted po ako kahit kaunting ganyanan lang. Kaya kung maaari po sana, sundin po natin yung pinapatupad sa loob ng dambanang ito
na meron po talaga ditong pinapatupad na once we enter this place, let us observe complete silence. Kaya po ba natin gawin yon? Pakita po natin sa Panginoon. Dapat po, pag pumasok po tayo dito, mag-focus na po tayo sa Kanya. Hindi po ako nanenermon. Kaya lang po, ito isang pag-aata sa pinagkatiwala sa akin. Meron nga po akong tita, sandali lang ha, medyo ito'y labas sa sa tema mo, pero kailangan ko pong ipaliwanag. Noong po kasing 2007, nang ako'y makarating dito, nagbuo po kami ng organizational chart. Kung ano po yung magiging gampanin, ang banal na espiritu bilang pinakamataas, ang Apo Kunching bilang kinalugdan, at yung kanya pong makakatulong sa gampanin dito. Ako po, tandang-tanda ko po yung gampaning binigay sa akin. Sa formation po talaga ako eh. Ano po ba ibig sabihin ng formation? Tagahubog. Ibig sabihin, sa maliit na pamamaraan, ang maitutulong ko siguro para makatupad ako dito, kung tayo nakakalimot sa mga maling ginagawa natin, yung ako ay magpaalala. Kaya wag po kayong magdaramdam kung lagi po kayo nagpapaalalahanan, na ang lagi ko naman pinapaalala sa tweet-tweet na, yung pag-o-observe natin ng ganap na katahimikan, sapagkat meron po talaga tayong mga kapatid na hangad nilang makarating dito para makapakinig ng banal na aral. Na sa kanilang pananahimik, pilit nilang ninanamnam ang bawat salita. Paano po naman kung nasa paligid nila at katabi nila nagdadaldalan? Paano po natin sila mabibigyan ng kagalakan? Siyempre po bilang tao, mag-concentrate man sila kung madaldal yung mga nasa katabi nila, naaagaw po yung oras na dapat nilang mag-concentrate sa pakikinig. Kaya parang awa nyo na po, nakikiusap po ako sa inyo, konting respeto sa mga kapatid natin talagang tao sa pusong nakikinig sa banal na mensahe. Sapagkat yung konting ingay, katulad ko din po, yun po yung kahinaan ko, kaunting ingay, talagang nakaka-distract po sa aking konsentrasyon. Kaya respetuhan lang po. Kung hindi po ninyo maiiwasan na magkwentuhan, sapagkat kailangan maibahagi mo, malaya naman po tayong lumabas. Pero wag lang po ditong sa loob ng dambana. Kaya po ba natin yon? Salamat po. Ito po yung pinababatid po ng mahal na Apo. Kahapon po kasi may misyon. Hindi naman po siya nagpapasarap eh. Napakahirap po ng gampanin ng ating mahal na Apo. Bawat minuto, bawat segundo, meron siyang ginagampanan sa kapakinabangan ng mga tao na humihingi at dumudulog sa Kanya. Kaya po, 3 araw ko na po ako naririnig sa Kanya to. Makinig po kayong mabuti para po mamaya maisagawa po natin. 3 araw na po kasi hindi po nagagawa. Nawa po sa araw na ito'y maisagawa. Kahapon nga po'y meron silang misyong pinuntahan. Ang pakiusap po niya, sabi po niya, may bukas pa. Pwede bang hindi muna ako magbendisyon ngayon sapagkat ako'y merong malayong pupuntahan? Nakatalima po ba tayo? Tanong ko po, nakatalima ba tayo sa pakiusap na wag na muna kasi meron akong pupuntahan malayo. Pag ako'y na-delay, gagabihin na kami. Kaya alam niyo po, dahil hindi po tayo nakatalima kahapon, marami pa din pong lumapit. Alam niyo po kung anong oras daw sila nakauwi, 1:30 ng madaling araw. Whereas, kung after nung gawain, pinagbigyan natin sa kanyang kahilingan, hindi naman po siguro aabutin ng ganong kaluwat yung kanyang pagmimisyon. Kung na nagkaroon ng delay dito, siyempre po, chain reaction yan. Na-delay dito, madidelay din siya doon, madidelay sa kanyang pagmimisyon. Kaya ngayon po, meron po siyang ipinababatid na sabi po niya sa akin, kapatid, ayokong magmula sa akin kasi yung iba baka hindi makaunawa. Hihilingin ko sana sa kanila na after nung mensahe, wala na muling, yun po, katulad po nung nangyayari, sapagkat meron na naman kaming misyon na pupuntahan at kailangang maging maaga ako doon sa misyon na pupuntahan ko. Kaya po ba nating pagbigyan? Sabi nga po niya lagi, may bukas pa. Alam niyo po mga kapatid, sa bawat mensaheng ipinapahayag dito sa harapan, kung matiim tayong nakikinig, na wala tayong distraction sa ating kapaligiran, kundi sa Kanya nakapokus ang ating pakikinig upang mabiyag ang ating puso't damdamin, wala po kayong kamalayan, pinagagaling na po kayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya
Alam ko po, naintindihan ko po yung iba na ang feeling nila hindi sila gagaling pag hindi sila nadampian ng kamay. Yun po yung feeling ninyo, paniniwala ninyo. Pero masigit po sa pagdampi ng palad ang pakikinig sa banal na mensahe. Ako po, doon po ako gumaling. Nawala po yung migraine ko, nawala yung vertigo ko, nawala na po yung pagtaas ng kolesterol ko dahil lang po sa pakikinig ko lagi ng mensahe. Ang pinagmumulan po pala nun, yung mga basura ko sa puso. Na nang ako'y nakinig ng mensahe, nawala yung mga basura, gumaan ang pakiramdam ko, gumaling ang katawan lupa ko. Kung naganap po sa akin, magaganap din po sa inyo. Ang tanong ko lang po, pwede po ba nating pagbigyan ng kahilingan ng mahal na Apo sa araw na ito? Na pagkatapos po ng gawain, ipabayaan na po natin siyang makatupad ng maaga sa kanyang misyon. Nagbenepisyo na tayo, pabayaan naman natin yung pupuntahan niya sa ibang lugar ang tumanggap ng benepisyo. Ganun lang po yun. Tumanggap na tayo rito, wag naman po tayong maging maramot. Ibigay na po natin, ipagkaloob na po natin ang ating mahal na Apo sa lugar na kanyang pupuntahan upang magbenepisyo naman yung mga taong kanyang daratnan. Kaya natin, di po ba? Titingnan po natin mamaya kung makakatupad tayo sa kahilingan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At magtiwala po kayo sa pagbibigay ng mensahe, yun po yung makagagaling sa mga karamdaman natin. Balik na po tayo sa tema, pasasalamat. Actually, hindi po ito bagong tema. Kung matama po kayong nakikinig, past 3 days, ito na po yung tema. Kung ano-ano yung mga biyayang tinatanggap natin sa Panginoon at kung paano tayo magpapasalamat sa Kanya. At nabanggit ko nga po na ang pakikipagrelasyon sa Panginoon dapat give and take. Binibigyan tayo ng Panginoon, tinatanggap natin, dapat meron din tayong ibalik sa Kanya sa pamamagitan ng pamamaraan nga po ng ating pasasalamat sa Kanya. Kagabi po ay vigil po nung kawan ko, kawan 2, kung sino po ang gusto pang sumama at maranasan kung paano mag-vigil, okay lang po, welcome po kayo sa kawan ko kung gusto nyo pong makaranas kung paano ang vigil. Hindi po kami maramot. Ang kung sino man po yung may gusto, malaya po kayong sumama. Ito po kasi yung pinagnilaya namin kagabi. Humingi pa ako ng kapahintulutan, although ang Apo Kunching ang binigyan ng kapahintulutan na magbasa. Pero ito po kasi naka-inspire sa akin kung bakit ako dapat magpasalamat sa Kanya. Ang sabi po dito, ito ang ipinasasabi ng Panginoon Diyos mo sa iyo. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ito po ang ipinasasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po niya, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Sino po yung tupa ng Panginoon? Tayo po yun. Kaya napakaganda po ng sabi niya, hindi po niya pauubaya kay Pedro, hindi po niya pauubaya kay Juan. Ang sabi po ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa inyo. Napakabait ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos natin na mabait. At ang sabi po niya, kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko rin kayo hahanapin bilang aking mga tupa. Ano po ba, halimbawa po, pastol ka ng, ano ba tawag doon? Tupa. Pastol ka ng tupa. Ang pastol po ba uuwi kung meron pang isang nawawala? Hindi po. Hindi po tutugot yung pastol hanggang hindi niya nakikita yung lahat ng tupa na kanyang pinastulan. Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi po siya mapapalagay habang meron siyang isang tupang naliligaw. Siya mismo ang hahanap, siya mismo ang mag-aalaga sa kanyang nawawalang tupa. Ang sabi po niya, kukunin ko kayo saan man kayo itinapon noong panahon ng inyong kasamaan. Ano po ang ibig sabihin nun? Kahit gaano kasama ikaw, ako, tayo bilang isang tupa,
hindi niya tayo pagsasawaang hanapin. Kahit na tayo ay itinapon nung mga panahon na tayo ay nakalublob sa ating kasamaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ako mismo ang magpapastol sa inyo at ihahanap ko pa kayo ng pahingahan. Napakabait ng ating Panginoon. Sino na po ang nakaramdam nito? Na hinanap ka bilang isang nawawalang pastol. Hinanap na ba kayo? Natagpuan na ba kayo? Hinanap ba kayo ng pahingahan? Saan yung pahingahang yun? Dito tayo pinagpahinga ng ating Panginoon. Pag po ba kayo nandirito, nakakaramdam po ba kayo ng kapahingahan? Nagiging aliwalas ba ang inyong puso't kaisipan? Nawawala ba ang inyong mga bagabag sa buhay? Para po bang wala kayong problema sa inyong buhay? Sa makatuwid, kung naramdaman ninyo ito, mga kapatid ko, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Paano po natin maipapakita ang pagpasalamat sa ating Panginoon? Dapat po ba tayong bumili ng mga mamahaling bagay upang ialay natin at ipagpasalamat sa Kanya? Kasi po ang tao ganun Pag po halimbawa, may isang taong lumapit sa akin, meron siyang hiningin tulong, na pagbigyan ko siya sa tulong na hiningi niya, sigurado isang araw babalik siya. May dala siyang isang bilaong puto, may dala siyang 3 linerang leche plan, o anumang bagay na po pwedeng iganti niya sa akin para siya ay magpasalamat sa akin. Subalit sa Diyos, hindi ganon. Hindi ganon. Hindi natin kailangang mag-alay ng mga bagay sa Kanya, kundi ang marapat ay ialay natin ang ating puso bilang pasasalamat sa Kanya. At paano natin maiaalay yung puso natin? Kailangan ba tayong magpunta sa cardiologist para pabuksan yung ating dibdib? Pakikuha niyo po yung puso ko at iaalay ko po sa Panginoon? Ganun ba? Hindi po. Maipapakita po natin ang pag-aalay ng ating sarili sa ating Panginoon, ng ating puso, kung tayo po ay tatalima sa Kanyang mga aral. So, mga kapatid, sa bawat aral ng Panginoon na nakakatalima kayo, iyon ay isang alay na maibibigay ninyo sa Kanya. Kung sa araw kahapon, meron kayong isang aral na natutunan na tumimo sa inyong kaisipan, sa puso at inyong damdamin, at ito'y naisabuhay ninyo, yun po ay isang pag-aalay. Sa makatuwid, sa loob ng 1 linggo, 6 na araw kayong naririto. Amen? Kung sa bawat araw, ang natututunan ninyo ay inyong naisa sa buhay, sa loob ng 1 linggo, ilan na yung alay na naibigay ninyo sa Panginoon? 6 na alay. Sa loob ng 1 buwan, 24 na alay ang maibibigay ninyo sa Panginoon bilang tanda ng pasasalamat. Hindi kaya siya maliligayahan? Maliligayahan siya sa mga alay na ginawa ninyo, inihandog ninyo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na pinagsisikapan ninyong isabuhay. Mga kapatid, isa po iyan sa pamamaraan ng pasasalamat sa ating Panginoon. Marami pa pong kaparaanan. Hindi ko na po sasaklawan ang inyong mga damdamin, sapagkat mismo kayo sa inyong sarili na pagtatanto ninyo kung ano na nga ba ang naialay ninyo sa Panginoon bilang tanda ng pasasalamat. Kaya mga kapatid, the more we receive from our God, the more we have to express our thanks to the Lord. At isa nga po, ulitin ko sa kaparaanan upang maibalik natin ang papurit pasalamat sa Kanya ay ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa at sa ating Diyos na sinasamba at pinagtitiwalaan. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Napakaganda po. Ano po? May natutunan po ba tayo?
Kaya po siya ang una kong tinawag para maliwanagan po tayo at ating maanuhan ng tema, maliwanagang maigi. Ang susunod ko pong tatawagin upang magising ang ating mga kaisipan at damdamin ay mag-aalay po ng isang awitin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna Andrada. Salamat po, Ama. Muli po, naririto ako sa iyong banal na harapan at tuwirang nagbabalik ng papuri, parangal at pasasalamat na walang hanggan. Na kung papaano nga ako ay hinanap mo, kaya marapat na ibalik ko sa iyo ang pag-aalay mula sa puso ko. Muli po, Ama, pangunahan at pagharian mo po ako. Amen. Buhay po ang Diyos! Palakpakan po natin ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema. Ano po sabi ni Mami Beth? Yun nga pong temang pasasalamat ay kung nakinig daw po tayo ng mataman, halos 3 araw na pong paulit-ulit na parang dun po pumapalob yung mga tema. Ano po? Sapagkat yun ay marapat nga daw po nating tupdin ang magpasalamat sa Diyos at magbalik tayo ng pasasalamat, hindi sa pamamagitan ng pag-ukit ng ating puso. Hindi ko na po pakahahabaan ang aking pagbabahagi sapagkat sabi nga po ng ating kapatid na Mami Beth Chico, ayaw niyang saklawan ang laman ng ating mga puso, ang laman ng ating mga damdamin kung paano natin nasang pasalamatan ng Diyos. Subalit ako habang nagbabahagi siya, ipinasaklaw ko na po ang puso ko doon sa kanyang pagbabahagi. At napukaw po ang damdamin ko doon sa temang binasa niya kung saan kahapon sila po ay nag-vigil. Kung paano po kaukulan sa bilang isang tupang ligaw. Bilang tayo ay mga tupa. Amen? Na hinanap ng Diyos. Napakabuti po ng kanyang kaloob. Ano po? Magandang kaloob niya. Siya yung naghanap sa atin. At isa po ako yung mapalad na nakita ng Panginoon. Isa po ako sa mapalad na nahanap ng Diyos. At buong kagalakan po na muli ay ipapahayag ko ng kapiraso sa inyo, isa po ako sa tupang ligaw na ligaw. Nung mga panahon na yon, hindi po ako naligaw sa daan, literal na pagkakaligaw sa pinuntahan, kundi ligaw na ligaw. Kung paano po, marahil ang iba sa inyo o marami sa inyo ay nakarinig na po nung pagbabahagi ko sa unang buhay. Kung paano bilang isang mga awit na maraming pinagdaan ng pagsubok sa buhay, sa paghahanap buhay, naging daan po ng pagkakaligaw ko ang pagkalusaw ng aking pinaghanap buhayan. Na nung mga panahon na yon, bilang isang tupang ligaw, akala ko po, doon sa pangyayari na yon na nawalan ako ng kabuhayan, akala ko po ang kalugtasan ay ang pag-inom ng alak. Pakapakinggan niyo po yung binabahagi ko. Pag-inom ng alak, pagsisigarilyo, paggamit ng mga ipinagbabawal na, tingnan niyo po ako, pagmasdan niyo po ako ngayon, nakakahiya pong ilahad. Subalit ang paglalahad ay isang pagpapakatotoo sa Diyos. Ito po ay sa dati kong buhay, ano po, ayon sa binasa po ni Mami Beth Chico. Naranasan ko pong uminom ng gamot sa bote. Tingnan niyo po, nanginginig po ako, bakit po pinahintulutan? Ganyan po ako noon, nanginginig-nginig pa yung katawan. At pag ako po'y nakatikim ng gamot, nakakalimutan ko po yung problema ko. Nakakalimutan ko na may naganap sa aking kalumbay-lumbay. Naranasan ko po na yung pong mga sinisindang mga sigarilyo na maliliit, na may amoy. Mariwana po yun, para po maliwanag. Lahat po na yan ay pinatikim sa akin ng Diyos. At naranasan ko pong sumipsip ng sigarilyo, hindi lamang po isang uri ng sigarilyo. Sapagkat ng mga panahon po na yun, may hanap buhay, po. Habang tumatagal po ako nagsisigarilyo at habang tumatagal po yung sakit ng dibdib ko, na parang gusto ko'y maibalik yung perang nawala sa aming mag-asawa. Iba't ibang uri ng sigarilyo, parang hindi na po ako tinatablan. Yung mga imported na sigarilyo. Hanggang sa sigarilyo po at alak ay sabay-sabay na. Sabay-sabay na po.
At sa pakiramdam ko, kapag nakainom ako ng alak, punong-puno ako ng espiritu. Espiritu ng jobs. Espiritu ng demonyo. Kung paano po nung mga panahon na yon, sabi ko nga sa kabiyak ng puso ko, sabi ng kabiyak ng puso ko, kahit nakapikit ako, alam ko yung amoy ng dollar at alam ko yung amoy ng peso. At ganun din po naman sa alak. Kahit nakapikit ako, alam ko yung imported na alak at alam ko yung local. Noong po mga panahon na may pera ako, hindi po ako umiinom ng mga local. Nung kami po ay pahintulutang mataob na wala ang kabuhayan, sa isang dagok at pagsubok, pumatol na po ako doon sa inuming mumurahin. Yung pong mga gin, marunong po ako magtimpla ng gin pomelo, gin, wag ka anak mahiya. Magdudulot ng lakas ito sa'yo. Tingnan mo si nanay. Tingnan mo ko. Alam ko po na yun na lang ang kaparaanan. Subalit naramdaman ko po na parang iba na yung nangyayari sa katawan ko. May mga sakit na, nagkasakit na, kung ano-ano na po. Na habang ako'y naliligaw at ligaw na ligaw, hindi ko matuntun yung tamang daan kung paano ako makakabangon. Habang iniisip ko yung pera na yon, kaming mag-asaway walang ginawa kundi mag-away. Humantong po kami sa pag-aaway, ang ulo ko'y pinapailalim ko sa ilalim ng lababo at doon ako sumisigaw. Hindi ko na po makaya. Kaya nga po sabi ng mga kapatid, yan, una na po si Mother Marisa at maging si Mami Betchico, mapalad ka, di ka iniwanan ng asawa mo. Masakit pakinggan, subalit kailangan kong tanggapin yon. Sabi ko nga sa kabiyak ng puso ko, mapalad ka. Kasi yung sa aura ng pagkatao mo, nababakas yung kabaitan mo. Sa aura ng pagkatao ko, nababakas yung katarayan ko. Subalit, sabi ko nga, bilang isang tupanligaw, walang hindi nababago ang Diyos. Mga kapatid. Hindi ko na po ibabahagi kung ano yung nalusaw, ano po. At ito po ay katotohanan. May kapatid po kasi ako dito eh. Ayoko namang sakitan yung damdamin niya. Ito pong aming pagsubok na ito ay pinahintulutan ng Diyos sa amin sa kaparaanan din ng isang kapatid sa laman, sa dugo at laman na hindi rin po nila ginugusto. Yung pong tinatawad na pyramid scam. Noong pong mga panahon na yon, ang 1 milyon ay napakalaking halaga para sa mahirap na kamukha namin. So, sa madaling salita po, yung mga bisyo na yun na pinagdaanan ko ay labis kong pinagsisihan. At doon sa kaganapan na yun, doon nga po ako hinanap ng Diyos. Pinagtiyagaan niya po akong hanapin. Hindi ko po alam kung saan ako sa tupa na yun. Marahil po yung nakatingala, nakanganga na, hindi alam kung ano yung tutuntunin, kung ano yung tatahakin. Kung saan pupunta. Saan pupunta? Dahil ang laman ng puso ko ay makatulong sa mga kapatid. Mapagmahal po akong kapatid bilang panganay na kapatid. Noong mga panahon na yon, mayroon pa pong kaparaanan dahil bata-bata pa po, hindi man ganun kainaman tinig, bata-bata pa. Dahil sa tao nga po, tatanggapin ka lang bilang isang mga awit sa mga pwesto kung ikaw'y bata pa at medyo mura pa ang inyong kaanyuan. Subalit sa Diyos, habang tumatanda ka, habang nagkakaedad ka, habang kumukulubot ka, habang wala ka ng kwenta sa iba, sa Kanya'y may kwenta ka. Hinahanap ka niya. Ito po ako, hinanap ako ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya, bakit ko po pinasasalamatan ng dalawang maming ito? Kasi, kuminsan, pag ako po'y nasa pagkatao, wala akong lakas ng loob ibahagi yun. Subalit ang sabi ng Diyos, paano ka magiging totoo sa akin? Paano ka magiging totoo kung hindi mo isisiwalat ang katotohanan na pinagdaanan mo? Na ang mahalaga ngayon sa buhay mo, kung paano kita hinanap ay natuntun mo na ang tamang daan. Sa pagkakaligaw mo ay natuntun mo na yung tamang landas. Hinanap niya ako ng himlayan at pahingahan. Saan yung pahingahang yun? Hindi man din sa tahanan ko. Sapagkat kaninang umaga lang bago ko lumisan, salamat, may kapatid na JR na taga-agapay sa akin doon sa mga alaga ko at ang kabiyak ng puso ko, nandun po ang pagsubok ko. Kaya po kung napansin niyo po habang nagpupuri ako,
kumuha po ako ng 3 candy bago ako nagpuri, bago tayo nag-joyful. Ang nabasa ko po doon, give me a break, no problem. At yung isa, anak? Hindi, huli na yon. Yung may isa pa, break a leg, mga ganon. Tapos nung nagpuri na po ako sa Panginoon, pumigit-uli ako, Ama, pakita mo na sa akin. Nakuha ko. Be happy. Kaya galak na galak po ako nung nagpupuri. Sabi ko, anak, hinalikan ko si Flor. Come Holy Spirit in us. Tingnan mo, kay buti ng Diyos. Nakalagay, be happy. Kaya pala gagamitin niya ako upang maging halimbawa sa inyo. Purihin ang Diyos. Ngayon po, walang alak, walang sigarilyo, kundi bagkus binigyan ako ng bahaging talino ng Diyos na pinababatid rin sa akin kung pagtiningnan ko yung mga kabataan kung may ginagawang hindi marapat. Napakabuti po ng Diyos. Kaya po sa mga nakinig sa pagbabahagi ko, iparam niyo po sa isip ninyong, ay, si nanay pala, ganun. Huwag po. Kundi bagkus ilagay po ninyo sa isip ninyo na, kung si nanay nga, sa edad niya na yun hindi nahiyang magpahayag ng katotohanan, at kung paano siya'y binago na, doon po sa mga nagsisigarilyo, doon po sa mga umiinom, wala pong imposible sa Diyos. Ako, si kapatid na Alan, si kapatid na JR, si kapatid na Munet, si hipag ko, alagad rin po yun. Ang nanay ko, nag-aagawan po kami sa sigarilyo at nagtataguan pa. Subalit ang kapatid na Munet ko, hindi yan umiinom. Kapag ako'y nagtitimpla ng inumin, iyan po'y namumulutan lang. Subalit lahat po na yun ang kami magpasakop sa Diyos. Sa aming pagkakaligaw, kami nilagay sa tamang daan at himlayan. Purihin siya at dakilain. Ang lahat po na yun ay tinanggal niya sa kapangyarihan niya, sa kanyang kahiwagaan. Kaya paanong hindi mo ibabalik ang pasasalamat mo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili? Hindi, sabi nga po ni Mami Beth Chico, hindi upang tanggalin ang puso at ibigay sa Diyos, kundi yung marapat na tupdin mo para sa Kanya. Maraming salamat po. Bagaman po at ako ay tinawag ng kapatid ko, Ama, sa kalooban mo upang umawit, subalit, salamat sa iyo. Salamat sa anak mong kinalugdan bilang aming minamahal na Apo Kunching, na sa Kanya pong kaparaanan, kaya kami naging ganito. Kaya kami naging matapang at kaya kami ay nahimlay dito sa dakong ito na kung saan ay pinili mo upang kami mahimlay. Nais ko lamang pong mag-alay ng awitin, ugnay po sa sistemang binasa ng ating kapatid na Mami Beth Chico. Siguro po'y kalooban ng Ama na umawit muna ako ng pasasalamat sa Diyos. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din. At ako ay binago mo, tuwirang inagay mo sa dakong ito. Kaya sa dalangin ko, huwag nang mawalay pa sa'yo bilang tupang inakay mo, o Ama ko.
naligaw, Ama ko. Salamat sa'yo sa tuwirang pag-akay mo. Tagumpay ang nakamtan ko sa buhay ko. Salamat din sa kalakasan ng loob ko upang maipahayag ko ang bawat totoo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y hawakan mo, pagkaingatan mo ako. Huwag nang mawalay pa, Ama, sa iyong Espiritu. Kaya tanging dalangin ko, puso ko'y panahanan mo, maging templo mo nawa ito, o Ama ko. Kaya ang pasasalamat ko'y walang hanggang alay sa'yo sa patuloy na buhay ko. Pahiram mo purihin ang Diyos. Salamat po, Ama. At bilang isang anak mo na dati ay napabilang sa mga tupang ligaw, na isa sa mapalad na napinpin sa iyong kandungan, nais ko pong awitin ang awiting ito, Tupang Ligaw. At para po sa mga naligaw sa unang buhay, at ngayon ay narito tayo, ipinaghanda na magandang himlaya ng Panginoon, huwag na po tayong mawalay. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalaya. Sa bawat sandaling darating at papanaw ang buhay ko, tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Si Kristo ay wala pa sa iyong buhay,
isang tupang ligaw. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nagkatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, ang buhay mo tila parang kulang. Kaya pa na ng lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kaya manan ng lahat ng kalayawan, wala pala ito kabuluhan. Si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kaya manan ng lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Isang tupang ligaw. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po. Napakaganda po ng lyrics ng kanyang inawit. Ano po? Yan po ang gusto ng Panginoon, yung isuko natin ang ating mga sarili sa Kanya at madadama po natin ang Kanyang presensya. At pag nadama po natin siya, ay lalakas ang ating pananampalataya. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod. Tinatawagan ko po ang ating... Meron po bang unang gustong mag-volunteer, magbahagi? Wala po. Huwag po kayong mahiya. Gusto po ng Panginoon ay ipagsigawan po nyo ang kanyang kadakilaan at kahiwagaan. Wala po ba? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Marcos Pangilinan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang magandang umaga po para sa lahat, sa inyo po lahat.
Ang ating pong tema, pasasalamat. Pasasalamat. Una po, nais ko pong magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Pangalawa, sa aking magulang na binigyan niya ako ng pagkakataong isilang sa bundong ito upang muli ay magbigay ng parangal sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Minsan po kasi sa aking buhay, ay unang-una kong pinasalamatan ay yung binigyan niya ako ng mata. Binigyan niya ako ng pananaw ng ating Diyos na buhay upang tuntunin ko ang landas ng liwanag at iwanan ko ang madilim na kahapon ng aking nakaraan. At sa pagkakataon pong ito, ang liwanag po ng aking mga mata na ipinagkaloob ng Diyos ay isa kong pasasalamat yung ipinapahatid sa Kanya sapagkat nais ko pong tuntunin at makita ang liwanag ng buhay na sa ngayon ay aking nadadama sa lugar na ito. Pangalawa po, nambigay niya ako ng isang pandinig na kailanman ay hindi mawawaglit sa akin at iyon po ay nagagamit ko sa pangkaraniwang dinig ko sa mga mensahe ng ating minamahal na Apo Kunching na nalalagay sa aking puso at kaisipan nang dahil sa pandinig na ipinagkaloob niya. Pangatlo po, binigyan niya ako ng isang napakatabang puso upang umunawa, makakilala at matutong magpakumbaba at upang sa gayon po ay malaman ko ang aking kamalian at ang tama. Pangalawa po, sa buhay kong ito, nais ko po ayoko na po sanang balikan yung mga naking nakaraan at ayoko pong ihambing ko ang aking sarili sa isang baboy na matapos akong linisin at paliguan ay muli akong babalik sa aking dibluban. At dahil po doon, gusto ko pong ibahagi ng konti sa inyo na tayo po talaga ay dapat na talagang manalig at nagbithi sa ating dakilang Diyos. Nandiriyan po ang ating minamahal si Apo Kunching na sa tuwini naghahasik ng pinakamagandang aral na nagmumula sa ating binamahal na Panginoon. At sa gayon po, ay maintindihan natin kung ano ang dapat at sa loobin natin sa buhay. Sapagkat ayon po sa Kanya, ang ginto na nasisira ay ay pinararaan sa apoy upang makita kung dalisay nga. Gayon din naman ang ating pananampalataya na higit pa sa ginto, pinaparaan sa pagsubok upang makita kung talagang tunay nga. Sapagkat muli po tayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng banal na salita at walang kamatayang salita ng ating Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo po lahat. Napakaganda po ng inyong binahagi. Tunay nga pong kayo talagang malakas na ang pananampalataya, nag-aalab na pananampalataya. Ang susunod ko pong tatawagin ay kanina pa po siya nag-uumapaw ng kagalakan na gustong-gusto na niyang maipahayag ang nasa kanyang puso at kaisipan. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mother of the House. Palakpakan po natin. Salamat po, Ama. Papuri at parangal ay patuloy namin ibinabalik sa iyo habang kami nabubuhay. At sa dakong ito natipanan mo kung saan nakikipagniig kang totoo sa pamamagitan ng Espiritu sa kataon na aming mahal na Apo Kunching ay tuwiran kang nadarama na ikaw kailan hindi kami pinagsawaan bagkos patuloy mong inaakay upang matutunang lubos ang iyong kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay yung pinadadama sa aming mga nilalang. Nawa ang mga kapatid po namin tinawagan nyo sa oras na ito ay madama kang ganap na ikaw ay buhay na totoo na sa amin ay lumilingap. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Babahagi si Mami Beth po kanina. Ako'y nasa taas pa. Sabi ko nga po sa inyo, kahit may ginagampanan ako sa taas, ang tenga ko po nandito po. Kaya kung paano ang Mami Beth ay nagsambit na sa dami ng mga biyaya na ipinagkakaloob ng Ama, kailangang madalas din tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Dumugtong po yung isip ko
sa dami ng mga biyayang binibigay ng ating Panginoon, kailangan matutunan din nating magbigay sapagkat yun ang paraan ng pasasalamat sa ating Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ako po siguro yung tao na hanggang sa ngayon, kailangan ko ibalik sa Diyos ang pasasalamat. At wala pa ako, wala pa. Halos napakalaki pa ng kulang, sobrang kulang pa. Nasabi ko nga sa ating Panginoon, inakay po niya ako, kagaya ng tinura ni kapatid na Myrna, mula sa kawalan, at binigyan po niya ako ng mundo na kaaya-aya. At ito yung dakong ito. Mula sa karimlan, binigyan niya ako ng liwanag na walang pagkakupas. Mula sa kaligawan, binigyan po niya ako ng mainam na daan para hindi ako mahirapan. Mula sa kung saan, na hindi ko alam kung saan ako patutungo, nilaanan po niya ako ng tamang lugar kung saan ako makakahimlay. At ito yon. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito na siya nagpakilalang lubos sa akin sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, lagi ko pong sinasama kakataon na ibinibigay ng ating Panginoon. Paano pong pagsasamantala? Ano ko pong may masayang? Amen po ba? Sa karangan man po ng paglilingkod, alam ko po na karampot lang yung atas po sa amin. Karampot lang po yung kaatasan bilang mga alagad. Subalit, nagsusumikap po na sa kaparaanan ng pagtupad ay isang pagbabalik ng pasasalamat at parangal sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Bakit po? Sapagkat napakahalaga po yung pagtiwalaan ka ng Diyos. Amen? Na doon sa paraan na pagtitiwala niya sa'yo, may dahilan ka para pasalamatan mo siya. Buhay po ang Diyos. Ngayon, maaari po kayong magsuri. Ano po yung mga ibinigay na pinagkakatiwala sa inyo ng Diyos para makapagbalik tayo ng pasasalamat? Sa amin po bilang mga alagad at mag-iisang Apo Kunching, sa bawat araw, walang humpay na pasasalamat, hindi lamang sa kasaganaan na kung saan ay masarap, kundi maging sa mga pagdalisay. Higit sa pagdalisay, patuloy kami nagpapasalamat sa ating Panginoon. Bakit po? Maaaring sambitin, baliktad naman. Bati sa pagdalisay, nagpapasalamat sila? Opo. Sapagkat sa pagdalisay na yan, doon higit namin natutuklasan kung ano kalawak ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, nakaraan, welcome. Alam niyo po, ibinuhusan naman po sa Sinodo. Subalit salamat sa Ama, salamat sa Kanya, sapagkat pinatutuhanan lang niya na ibuhos man sa iyo lahat ng pagdalisay, alam niyang hindi iisa, kasama siya, kasama sa bawat oras, minuto, segundo ng ating buhay, kaya pasasalamatan mo siya sapagkat hindi kanya pahintulutang ipagapi sa kalaban. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Huwag nyo lang suriin yung mga magagandang nangyayari sa inyo para magpasalamat kayo sa Diyos. Amen? Kundi, bawat araw, bawat minuto, kung paano tayo sa dakong ito ay ginawaan ng ating Panginoon ng himlayan, ng tipanan niya, ng dating place niya. Ang dakong ito, hindi sa kung saan, hindi sa palengke, hindi sa luneta, hindi sa mall. Kundi sa dakong ito ay isang napakalaking pasasalamat na may isang ginamit na Apo Kunching sa ating lahat upang maglahad at maghayag ng katotohanan na mula sa Diyos. Bakit po niya ito ginawa? Upang tayo mga nilalang ay huwag masayang ating buhay, kundi ibalik natin ang papurit parangal sa ating Panginoon habang tayo nabubuhay. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Nandiyan na po ang ating mahal na Apo. Naanyayahan na po